Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, ito na yung kinakatakutan ni Pulong. Hindi niya nakukuha sa saywar ang bugaw, ang PIMP ng mga magagandang chika babes sa bar. Ito yung insidenteng nangyayari nung tatlong araw ang nakaraan, na ngayon ay hindi humupa ang tensyon Dahil ngayon ay iniimbestigahan na yung mismong nagreklamo at ngayon ay narito na nga. Inimbestigahan din ng GMA correspondents, kaya lalong lalaki ang kasong ito ni Pulong. At itinanggi ito ni Pulong, sabi ni Pulong ay lumang video na daw yan, noon pa daw yan. Hindi may pagkaila yan kasi nandiyan sa CCTV ang pitsa, klarong-klaro nasa pitsa ng CCTV ang pangyayari. At merong mga nakakita niyan. At hindi lang nasa media na, di ba? Kaya wala nang kawala si Pulong dito. Nako, kailangan harapin niya ito. Talagang karma to the max na ang nangyayari. Isa-isa na talaga sila. Anyway, narito na ang ulat atin na panoorin exclusive ng GMA News. Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News sa naghain ng reklamong physical injuries at grave threats laban kay Congressman Paulo Duterte. Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News sa naghain ng reklamong physical injuries at grave threats laban kay Congressman Paulo Duterte. Kinumpirma rin niyang ang kumakalat na video sa online ang mismong insidenteng nasa kanyang reklamo. Narito ang aking pagtutok. Sa kuha ng CCTV na kumakalat sa social media, makikita ang isang lalaking naka-polo shirt na dinuduro ang isang lalaking nakasombrero. Ang lalaking nakapolo, itinaas pa ang kamay ng may hawak na kutsilyo. Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang lalaking nakasombrero sa video na si Criston John Patria Sean. Ayon sa kanya, si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang nasa video. Sinampahan niya ito ng mga reklamong physical injuries at grave threats. Sa kumakalat na video, ilang beses hinedbat si Sean. Sinuntok din ito sa tagiliran habang may hawak na kutsilyo ang nanununtok. Ang video isinumite ni Sean sa Department of Justice pero hindi raw siya ang nagpapakalat ng video sa social media. Nasa kustodiya ngayon ng PNP si Sean. Dami yung nag-ano sa akin sa Facebook. Gusto ko lang i-clear sa na yung video hindi yun siya planted or AI. Aminadong bugaw si Sean na taga Davao City rin. Ayan, so tamang-tama naman paano nagiging AI yun, di ba? Klarong-klaro si Pulong doon. Buti na baliktad yung kutsilyo Kung hindi binaliktad yung kutsilyo ay siguradong may gripo sa tagiliran si yung bugaw, PIMP, yung pimp. Kaya talaga kasi public figure, congressman, dapat kasi hindi ka makikita sa ganyang mga lugar. Dapat sikreto lang. Kung may gagawin man na ganyan, ay dapat doon sa private na sa bahay nila, di ba? Sa kanilang rest house. Bakit magpapakita sa mga tao sa publiko? Kaya ganyan ang nangyayari. At hindi lang, palagi na kasi yan ginagawa. Halos siguro 3 times a week ginagawa ang mga ganyan. Suki na ngayong bugaw, suking-suki, di ba? Tapos nagkaganon pa dahil lamang sa ego, sa garbo, sa pride ni Pulong na nagreklamo yung isang bodyguard niya na hindi raw naka-score sa chika babe. Ibinabayaran naman yun Bakit hindi naka-score? Baka hindi nga gustong um-score at napilitan lang sumama diyan, di ba? Kaya ito, walang kawala si Pulong dito, lalong lumalaki ang kaso ano pa bang i-counter niya dito? Wala na siyang ma-counter dito, wala na siyang maisabi pa kung bakit nagkaganon. Kitang-kita na sa video kung gaano siya karahas sa ibang tao na katulad nito. Okay, balik tayo sa balita kurtesi ng GMA Integrated News. February 22, kinontak daw siya ng isang regular na kliyente na kaibigan umano ni Congressman Duterte. Sabi niya, chat yun siya, boss. Sabi niya, Sean, dala ka ng babae. Yung mga okay, tapos hindi maarte kasi pupunta si boss. Gabi noong February 22, dinala daw niya ang 5 babae sa bahay ng kaibigan ni Duterte. Doon daw niya nakita ang kongresista. Lumipat sila kasama ang mga babae sa isang bar pasado 1:00 ng madaling araw ng February 23. Sabi ni Sean, nag-iba ang timpla ni Duterte nang malamang hindi lahat ng kanyang mga kasama ay nabigyan ng babae. Mas nainis niya ang kongresista nang nagka-issue sa bayad.
Dito raw siya kinumpronta ni Duterte. Ano man yun, pinapirahan mo ba ako? Yun, then, yun, paulit-ulit lang niya sinasabi yun. Isang saksak niya, naanuhan ko, yung tawag nga yun, boss, yun yun, then nag-attempt na naman siya ng isa, then tumakbo na may CCTV sa taas. Kaya yun, pina-off niya, kaya yung clip na yun, medyo short lang. Kasi putol na yung video pinakat niya. Natagalan daw si Sean na lumutang dahil kumakalap siya ng ebidensya at natiyempo lang na malapit na ang eleksyon. Yung kalaban ko kasi medyo mahirap kaya pinag-isipan ko talaga na mabuti. Wala nakikipag-usap sa'yo na Tama. O, pinagbintangan nga yan na titipukin ni Pulong. Kaya siyempre, alam mo naman na mga tukhang mentality yan, kung kalabanin mo yan, ay hindi ka na makakabalik sa Davao, hindi ka na makatira diyan. Itong pimp, di ba? Mawala na rin siya ng trabaho kung siya magtatago. Kaya tama itong ginawa niya na tabla-tabla na, di ba? Tablahan na, walang mawawala sa kanya, piso lang siya Si Pulong ay 100 Kaya talo si Pulong sa ganitong dapat arigluhin niya ito Siyempre, marami siyang pera Wala namang hindi maariglo ngayon sa pera, pero ang totoo, talagang napakasamang tao yan, napakasamang bunga ng napakasamang puno na si Digong. Yan ang produkto sa kanyang mga anak kasi pinalaki niya na tukhang mentality. Sino bang mabait sa kanyang mga anak? Di ba? O banggitin nyo nga, yung Kitty, Hello Kitty, mabait ba yun? Yung Sara Duterte, mabait ba yun? Basti, mabait ba yun? Ito, Pulong, mabait ba yan? Wala, kasi ang bunga ng santol ay talagang santol. Hindi kailanman magiging ubas o mansanas ang bunga ng santol. Ganyan ang nangyayari dito. Kaya wala tayong magawa, sinisingil na sila ng karma ng Diyos. 'Di ba? Gaba to the max ang nangyayari sa kanila ngayon. Lahat sila ay may kaso. Kasi sumobra na sumobra. Dumating na sa sukdulan, sa limit ang pasensya ng mga tao at ang pasensya ng Diyos. Okay, tapusin natin ang video, courtesy ng GMA Integrated News. Wala. Idadrop ko yung kaso mo dyan, traffic. Wala. Medyo na-trauma ba din, stress, nagalo-halo na talaga ba? Walang Kusa. nagtutulak sa'yo? Wala naman po. Ikaw lang ito. Ako lang po to. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Congressman Duterte. Pero nauna na niyang sinabi nitong weekend na ino-authenticate pa ng kanyang mga abogado ang kumakalat ng video. Para sa GMA Integrated News, Grabe. Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sandali lang I-authenticate pa ba ito? Ito, kailangan ba i-authenticate ang mga video na ito? Ay klaro naman yan kahit sinong computer expert. Klarong-klaro na siya yan. Bakit i-authenticate pa yan? Kaya dito talagang nagkamali si Pulong. Kaya kunting pagkakamali kapag ikaw ay public figure, lalo na congressman, mataas na ranggo sa lipunan, ay binabantayan ka kasi ng mga mata. Ito ang hindi nila nakikita kasi ang utak nga nila ay kasing laki ng pingpong ball na hinihidbat yung ulo na hindi nasasaktan, kaya maliit yung utak. Kasi kung malaki ang utak mo, masakit maghidbat kasi mabigat yung umaalog na utak sa loob ng bungo. Pero kung maliit lang ang utak mo, kagaya ng sa unggoy, ay hindi ka talaga masasaktan na hinihidbat mo yung ulo mo sa isang ulo. Okay mga kababayan, so ano ang inyong palagay? Pag-comment sa inyong mga komento sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating videos. Malaking tulong sa akin at sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa lahat.